Sa isang marangyang silid ospital sa Dubai, sa loob ng palasyo ng isang pamilyang Arabo na may ari-ariang nagkakahalaga ng 500 trilyong piso, ang pag-asa ay tuluyan ng naglaho matapos salain ang buong mundo para sa pinakamahuhusay na doktor. Wala ni isa man ang nakahanap ng lunas. 10 segundo na lang at isasagawa na ang euthanasia sa prinsipe. Ngunit biglang may nagsalita, isang dalagitang Pilipina na nagbabakasyon lamang. Bakit ninyo siya bibigyan ng euthanasia? Kaya ko siyang gisingin sa loob ng 5 segundo. Sa isang iglap, lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Ang mga doktor na nagtapos sa Harvard, ang professor ng neurology mula sa Johns Hopkins, maging ang pinuno ng rehabilitation medicine mula sa Oxford, ang mga pinakamagagaling na isipan sa medisina sa buong mundo ay sumuko na. Ngunit ngayon, isang 17 taong gulang na dalagitang Pilipina ang nagsasabing kaya niyang gisingin ang pasyente sa loob lamang ng 5 segundo. Biglang lumuhod ang reyna sa harap ng dalagita. Parang awa mo na. Iligtas mo ang aming prinsipe. Bibigyan ka namin ng bilyon-bilyon, kahit trilyon pa. Iligtas mo lang siya. Humagulgol ang reyna, ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mga pisngi. Para ito sa kanyang anak na 10 taon ng komatos. Ang anak na ginastusan na nila ng 500 trilyong piso ngunit hindi magising-gising. Ngunit may kakaiba sa mga mata ng dalagitang mukhang ordinaryo. Isang tingin na puno ng katiyakan. Hindi natitinag. Ano ang misteryong bumabalot sa kanya? Anong sikreto ang itinatago ng turistang ito? At totoo nga ba? Kaya niyang gumawa ng himala sa loob ng 5 segundo? Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento ng kamangha-manghang pagbabagong ito, sandali lamang at pindutin ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga nakatagong kwento ng mga taong mukhang ordinaryo. At mas maganda kung i-on ninyo ang notification bell, hindi ba? Ngayon, balikan natin ang nakaraan at alamin kung paano nagsimula ang lahat 4 na araw bago ang lahat ng ito. Sa Dubai International Airport, mahigpit na hinawakan ni Tala Reyes ang strap ng kanyang bag. Sa edad na 15, may taas na 15 cm. Ito ang kanyang unang paglalakbay sa ibang bansa na pinag-ipunan mula sa kanyang mga part-time na trabaho. Wow! Ang laki! Namangha siya sa airport pa lang. Mga gusaling pinalamutian ng ginto. Mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo at isang syudad na hindi niya sukat akalain ang laki. Dala ang isang maliit na backpack. Naglakad si Tala. Habang papunta sa hotel, hindi mapigilan ni Tala ang pagkamangha. Ang disyerto sa pagitan ng mga skyscraper, mga luxury car sa kalsada, at ang kakaibang kultura at wika lahat ay bago sa kanya. Ngunit sa ikalawang araw ng kanyang biyahe, nagsimula ang problema. Ang tingin ng staff ng hotel kay Tala ay hindi maganda. Ang diskriminasyon laban sa isang Asyano, isang mukhang batang babaeng taga-silangan, ay kitang-kita. Hindi ito ang kwartong ni-reserve mo, sabi ng staff. Kahit na ipinakita na niya ang kanyang booking confirmation, binaliwala ng staff ang kanyang pilit na pag-i-English. Paumanhin. Pero kailangan mong maghanap ng ibang hotel. Pinalayas si Tala sa kalye. Dala ang kanyang maliit na maleta. Nagpagala-gala siya sa hindi pamilyar na lungsod. Ganoon din ang nangyari sa ibang mga hotel. Tinanggihan siya dahil isa siyang Asyano. Dahil mukha siyang bata. Dahil nag-iisa siyang babae. Sa Pilipinas, hindi ito nangyayari. Muntik na siyang maiyak, ngunit pinigilan niya. Laging sinasabi ng kanyang lolo, "Tala, apo, kapag may problema, magpakatatag ka. Ang dugong na nananalaytay sa'yo ay dugong marangal. 1,000 taon nang ipinapamana." Hindi lubos na naiintindihan ni Tala ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Sa hapon ng ikatlong araw, napadpad si Tala sa harap ng isang malaking ospital, ang Royal Dubai Medical Center. Nakasulat sa iba't ibang wika na ito ang pinakamahusay na institusyong medikal sa gitnang silangan. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya
Ang lobby pa lang ay kahanga-hanga na marmol na sahig, mga kristal na chandelier, parang isang palasyo. Tahimik siyang nagmasid. Noon niya narinig ang isang usapan. Ngayon na ang huling araw, kamahalan. Narinig niya ang boses mula sa dulo ng pasilyo. Dahil sa pag-uusisa, dahan-dahan siyang lumapit. Sa siwang ng bahagyang bukas na pinto, nasilip niya ang loob. May isang lalaking nakahiga sa kama. Mukhang nasa mid-20s. Gwapo, ngunit nakapikit. Napapalibutan siya ng iba't ibang kagamitang medikal. 10 taon na po. Wala ng pag-asa, sabi ng isang doktor na nakaputing bata. Katabi niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumango. Nakasuot ito ng marangyang tradisyonal na kasuotan. May aura ng kapangyarihan. Naiintindihan ko, Dr. Wilson. Bukas, 3:00 ng hapon, isagawa na ang euthanasia. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Euthanasia? Sa ganoong kabatang tao? Ngunit, kamahalan? Pag-isipan po ninyong muli? Kapag nagawa na? Hindi na maibabalik? 10 taon na tayong naghintay. Dinala natin ang pinakamagagaling na doktor sa mundo? Sinubukan ang lahat ng posibleng gamutan. Sa sandaling iyon, natapilok si Tala. Blag! Bumukas ng tuluyan ang pinto at natumba siya. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Sino ka? Sigaw ng mga guwardiya habang tumatakbo palapit. Agad na tumayo si Tala at yumuko. Papasensya na po. Naligaw lang po ako. Hindi ito lugar para sa mga sibilyan. Ngunit ang mga mata ni Tala ay nakatuon sa lalaki sa kama. May mali. Ang kanyang paghinga, ang kulay ng kanyang balat, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Sandali lang po, sabi ni Tala. Sigurado po ba kayong hindi na siya magigising? Natawa ng mapakla ang mga doktor. Bata, alam mo ba kung nasaan ka? Umalis ka na. Ngunit hindi gumalaw si Tala. Tila naririnig niya ang boses ng kanyang lolo. Tala, apo, kapag nakakita ka ng tunay na may sakit, huwag mo siyang tatalikuran. Iyan ang misyon na bigay sa'yo ng langit. Hindi ninyo siya dapat i-euthanize, sabi ni Tala nang may diin. Kaya ko siyang gisingin sa loob ng 5 segundo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos ay isang malakas na tawanan. Ha ha ha! Anong pinagsasabi nito? Halos mamilipit sa katatawa si Dr. Wilson. Siya ang nagtapos na summa cum laude sa Harvard Medical School, ang pinakabatang presidente ng World Society of Internal Medicine. Bata, hindi ito palaruan, iling ng propesor ng neurology mula sa Johns Hopkins. 5 segundo? Anong ginawa namin sa loob ng 10 taon? Naglaro lang. Pang-uuyam ng eksperto mula sa Oxford. Guwardya, ilabas ang batang ito. Ngunit hindi natinag si Tala. Sa halip, humakbang pa siya. Palapit. Subukan ninyong kunin ang pulso niya. Nasa 68 beats per minute, regular. At ang kanyang pupillary response, hindi ito tuluyang wala. Mayroon pang bahagyang reaksyon. Natigil sa pagtawa ang mga doktor. Ano? Ang blood pressure niya ay hindi eksaktong 120,080, kundi 123,079. At ang temperatura niyang 36.7 degrees Celsius. Mukhang normal, pero para sa isang comatose na pasyente, masyadong mataas yan. Natigilan si Dr. Wilson. Paano mo nalaman ang mga detalyadong numerong yan? Nakikita ko lang po. Mahinang sagot ni Tala. Sa totoo lang, ito ang mga itinuro ng kanyang lolo. Ang paraan ng pagbasa sa daloy ng buhay. Ang pagkilala sa mga senyales ng sigla. Ngunit hindi niya alam na espesyal pala ito. Imposible. Paano mo nalaman yan nang walang kagamitan? Nagkagulo ang mga doktor. Ngunit nang tingnan nila ang mga monitor, tama lahat ng sinabi ni Tala. Paanong nangyari to? Noon tumayo ang hari. Si Sheikh Abdullah, ang pinuno ng isa sa pinakamayamang bansa sa gitnang silangan. Manahimik, tumahimik ang lahat. Ang mga mata ng hari ay nakatutok kay Tala. Dalagita, anong pangalan mo? Tita La Reyes po. Tala Reyes? Isa ka bang doktor?
Hindi po. Estudyante lang po ako sa high school. Paano nagkaroon ng ganitong kaalamang medikal ang isang high school student? Nag-alinlangan si Tala. Sasabihin ba niya ang tungkol sa kanyang lolo? Maniniwala kaya sila? Nabasa ko lang po sa mga libro. Isang kasinungalingan. Ngunit masyadong komplikado para sabihin ang totoo. Tumayo ang reyna, si Sheikha Fatima, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Isang ina na inilaan ang buhay para sa kanyang anak. Kamahalan, kung ito na ang huli, hindi ba natin maaaring subukan? Kahit isang beses lang, mahal na reyna, nagbibiro ba kayo? Wala siyang lisensya. Paano? Kung may mangyaring masama, masama? Malamig na tugon ng hari. May mas isasama pa ba rito? Ang anak ko ay para na ring patay. Hindi ba't papatayin na natin siya? Hindi nakaimik ang mga doktor. 10 taon. Alam kong ginawa ninyo ang lahat, ngunit walang resulta. Tumingin ang hari kay Tala. Dalagita, sigurado ka bang kaya mong gisingin ang anak ko? Tumango si Tala. Opo, pero baka hindi po kayo maniwala sa paraan ko. Nag-isip sandali ang hari. 10 taon. Ang pinakamagagaling sa mundo ay nabigo. Paanong magtatagumpay ang isang 17 taong gulang na Pilipina? Imposible. Ngunit iba ang sinasabi ng puso ng isang ama. Sige, nagulat ang mga doktor. Kamahalan, masyadong mapanganib. Mapanganib? Papatayin na rin naman natin siya. Sa sinabing iyon ng hari, natahimik ang lahat. Tala Reyes, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit may kondisyon. Ano po yon? Kung mabibigo ka, mananagot ka. Sa bansang ito, hindi namin pinapatawad ang sinumang nanakit sa maharlikang pamilya. Namutla si Tala, ngunit tumango rin siya. At isa pa, kaya mo ba talagang gawin sa loob ng 5 segundo? Opo. Sa katunayan, 3 segundo lang po ang kailangan ko. Ngayon, 3 segundo na. Muling nagbulungan ng mga doktor. Imposible. Kalokohan. Ngunit itinaas ng hari ang kanyang kamay. Sige, simulan mo na. Ngayon na po? Oo, ngayon din. Huminga ng malalim si Tala. Dumating na ang sandali. Ang mga itinuro ng kanyang lolo, ang mga kasanayang nakagisnan na niya. Kailangan na niyang gamitin. Sandali lang po! Maghahanda lang ako! Binuksan ni Tala ang kanyang maliit na bag. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na supot na gawa sa seda na may mahiwagang kislap. Ano yan? Usisa ng mga doktor. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang supot. Ang laman nito ay mga maninipis na karayom na kumikinang na parang ginto. Acupuncture. Napahalakhak si Dr. Wilson. Gagamutin mo ang isang comatose gamit ang karayom? Ngunit hindi ito ordinaryong mga karayom. Ito ay mga espesyal na karayom na gawa mismo ng kanyang lolo, naglalaman ng 1,000 taon ng lihim na kaalaman. Magsisimula na po ako. Itinaas ni Tala ang isang karayom at ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Habang puno pa rin ng pagdududa ang mga doktor, nakatuon lamang si Tala sa pasyente. Tala, apo, kapag nanggagamot, alisin mo ang lahat sa iyong isip. Damhin mo lang ang daloy ng buhay ng pasyente. Ang karayom ay susunod lang kung saan ka dadalhin ang daloy na iyon. Lumapit si Tala sa ulunan ng prinsipe. Si Prince Hassan, 25 taong gulang, na-diagnose na brain dead matapos ang isang car accident 10 taon na ang nakalipas. Sandali! Saan mo yan itutusok? Sigaw ni Dr. Wilson. Mapanganib na tusukin ang ulo. Baka masira ang utak. Ngunit hindi tumigil si Tala. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa noo ng prinsipe. Mainit. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Malinaw niyang naramdaman ang init ng buhay. At tulad ng turo ng kanyang lolo, sinundan niya ang daloy ng enerhiya dito at dito. Itinuro ng daliri ni Tala ang mga partikular na punto sa ulo ng prinsipe. Tumpak na lokasyon ng Bai Hui, Shenting
At si Shen Kong Points, bulong ng isang doktor na may kaunting kaalaman sa Oriental Medicine. Ang mga puntong itinuro ni Tala ay talagang mahahalagang pressure points na konektado sa utak. Imposible. Alam niya talaga? Ngunit si Dr. Wilson ay hindi pa rin kumbinsido. Pamahiin! Walang basehang siyentipiko! Kinuha ni Tala ang unang karayom. Isang karayom na kasing nipis ng buhok, kumikinang na parang ginto. Isang kayamanan na nilikha ng kanyang lolo sa buong buhay niya. Magsisimula na po! Pumasok ang karayom sa Baihui Point ng prinsipe. Dahan-dahan, sa tamang lalim, sa isang iglap, may kakaibang nangyari. Tingnan nyo! Sigaw ng isang doktor. Nakaturo sa monitor. Ang EEG machine na nagpapakita ng brainwaves ay nagbago. Ang linyang patag sa loob ng 10 taon ay nagsimulang gumalaw ng bahagya. Ano to? Nagkataon lang siguro, ngunit hindi tumigil si Tala. Ang ikalawang karayom ay itinuro niya sa Shenting Point. Mas malalim, mas tumpak. Beep! 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 Tumunog ang heart rate monitor. Ang pulso na dating 68 ay naging 70. Imposible. Tumakbo si Dr. Wilson palapit sa monitor. Hindi ito maaari. Kamahalan. Hinawakan ng Reyna ang braso ng kanyang asawa. Talaga bang ang anak natin? Maging ang hari ay nanlaki ang mga mata. Isang pagbabago na hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Inihanda ni Tala ang ikatlong karayom. Ang pinakamahalaga ang Shen Kong Points. Ito ang pinakasensitibong bahagi na direktang konektado sa kamalayan. Wag! Masyadong mapanganib diyan! Sigaw ng isang doktor. Isang maling galaw lang, mamamatay siya talaga. Ngunit puno ng kumpiyansa ang kamay ni Tala. Isang kilos na ipinraktis niya ng libu-libong beses sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo. Isang kilos na kaya niyang gawin kahit nakapikit. Magtiwala po kayo. Tumingin si Tala sa Reyna. Gagaling po siya. Pumasok ang ikatlong karayom. At sa sandaling iyon, beep! Sabay-sabay na umingay ang lahat ng monitor. Brainwaves, heart rate, blood pressure, lahat ng numero ay biglang nagbago. Oh my God! Sigaw ng doktor na Amerikano. Is this really happening? At nagsimula ang pinakakagulat-gulat na pagbabago. Ang mga talukap ng mata ni Prince Hassan ay bahagyang nanginig. Tingnan nyo! Tinakpan ng Reyna ang kanyang bibig. Hassan! Anak! Ito ang unang pagkakataon sa 10 taon na nakita niyang gumalaw ang talukap ng kanyang anak. Ginawa ni Tala ang huling kilos. Ang tatlong karayom ay sabay-sabay niyang inikot ng dahan-dahan. 3 beses. Clockwise. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ng prinsipe. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ni paghinga ay hindi marinig. At dahan-dahan iminulat ni Prince Hassan ang kanyang mga mata. Iina. Halos himatayin ang Reyna. Hassan! Anak ko! Ang boses ng kanyang anak na 10 taon niyang hindi narinig. Hindi makapagsalita ang mga doktor. Ang bagay na sinabi nilang imposible sa pinakamahusay na medisina ay nangyari sa kamay ng isang 19 taong gulang na dalagita. Paanong? Nanginginig na bulong ni Dr. Wilson. 10 taon! Ang hindi namin nagawa sa 10 taon. Lumapit ang hari kay Tala. Paano? Paano nangyari ito? Habang maingat na tinatanggal ang mga karayom, sumagot si Tala. Itinuro po ng lolo ko. Ang lolo mo? Opo. Espesyal po siyang tao. Hindi na nagpaliwanag pa si Tala. Ngunit alam ng lahat na may malaking sikreto ang dalagitang ito. Iminulat ng husto ni Prince Hassan ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Sa boses ng kanyang anak, hindi na napigilan ng Reyna ang kanyang mga luha. Ina. Dahan-dahang lumingon ang prinsipe. Hindi pa niya maigalaw nang maayos ang kanyang katawan,
Ngunit ang kanyang kamalayan ay ganap nang bumalik at nakita niya ang maliit na dalagita sa tabi ng kanyang kama. Ikaw, ikaw ba ang gumising sa akin? Mahiyain na tumango si Tala. Hello po, Prince. Okay na po kayo. Lahat ng tao sa silid ay nakatingin kay Tala. Ngayon, hindi na pangungutya, kundi paghanga ang nasa kanilang mga mata. Unang lumuhod si Dr. Wilson, ang summa cum laude ng Harvard, ang pinakabatang presidente ng World Medical Society, ay yumuko sa harap ng isang 77 taong gulang na Pilipina. Patawad, nagkamali ako. Sumunod ang ibang mga doktor. Ang propesor ng Johns Hopkins, ang eksperto ng Oxford, lahat sila, na ipinagmamalaki ang kanilang sarili bilang pinakamahusay sa mundo, ay lumuhod sa harap ni Tala. Minaliit ka namin. Patawarin mo kami. Ang hindi namin nagawa sa 10 taon. Hindi ka panipaniwala. Nagulat si Tala. Hala, wag po. Tumayo po kayo. Ako po ay, hindi. Itinaas ni Dr. Wilson ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na paggalang. Nagawa mo ang sinabi naming imposible. Hindi ito ordinaryong medisina. Isa itong himala. Lumapit ang hari kay Tala. Tala Reyes, sabihin mo na ang totoo. Sino ka? Isa ka ba talagang high school student? Nag-alinlangan si Tala. Hanggang saan ang dapat niyang sabihin? Ang kuwento ng kanyang lolo. Ang sikreto ng kanilang 1,000 taong angkan. Estudyante po talaga ako. Pero ang lolo ko po, sino ang lolo mo? Ang lolo ko po ay... Nag-atubili si Tala bago nagsalita. Isang albularyo po. Isang napaka-espesyal na albularyo. Espesyal? Opo. Nagpapagaling po siya ng mga sakit na hindi kayang gamutin ng iba at itinuro niya sa akin ang mga bagay na ito. Sumingit ang isang doktor. Nasaan ang lolo mo ngayon? Gusto ko siyang makilala. Gusto kong matuto sa kanya. Lumungkot ang mukha ni Tala. Pumanaw na po siya noong 1 taon. Natahimik ang lahat, kung ganoon. Ang kaalaman ay, ako na lang po ang natutunan. Sa akin lang po niya ipinamana, nag-isip ng malalim ang hari. Ibig sabihin, ikaw lang ang makakagawa nito? Hindi ko po sigurado. Totoo iyon. Hindi rin alam ni Tala kung gaano ka-espesyal ang kanyang kakayahan. Laging sinasabi ng kanyang lolo na ordinaryo lang ito noon sinubukang bumangon ni Prince Hassan. Ngunit hindi sumunod ang kanyang katawan na 10 taon nang nakahiga. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ang mga kasukasuan ay tumigas. Huwag po kayong pilitin. Lumapit si Tala. Kailangan po ng panahon para manumbalik ang lakas ng katawan ninyo, pero ang kanyang kamalayan ay ganap nang bumalik. Namangha si Dr. Wilson. Kadalasan, kahit magising ang isang comatose, nananatiling malabo ang kanilang isip, tama. At mukhang walang gaanong brain damage, sabi ng isa pang doktor habang tinitingnan ang resulta ng mga pagsusuri. Ito ay isang perpektong paggaling. Sinabi ni Tala sa prinsipe, kailangan nyo na lang po ng rehabilitation therapy. Sa loob ng 1 buwan, makakalakad na po kayo ulit. Talaga? Maraming salamat, nanginginig na sabi ng prinsipe. Ako si Hassan. Hinding-hindi ko malilimutan ang utang na loob ko sa'yo. Hinawakan ng Reyna ang kamay ni Tala. Salamat sa pagliligtas sa aming anak. Maraming salamat. At muli siyang umiyak ang lahat ng lungkot at kawalan ng pag-asa sa loob ng 10 taon ay naging luha ng kagalakan. May maitutulong pa po ba ako? Tanong ni Tala. Maitutulong pa? Nagulat ang hari. Ang ginawa mo ay napakalaking pabor na. Hindi po. Gusto ko pong bantayan si Prince Hassan hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Naantig ang lahat sa sinabi ni Tala. Walang hinihinging pera o katanyagan. Tanging ang paggaling lamang ng pasyente ang nasa isip niya. Kung gayon, maaari ka bang manatili pa ng ilang araw? Opo naman. Noon, naglakas loob si Dr. Wilson na magtanong, ituro sa amin ang iyong pamamaraan? Ang ibang mga doktor ay tumingin kay Tala.
ng may pag-asa. Ako rin. Gusto kong matuto. Parang awa mo na. Ituro mo sa amin. Nahihiya si Tala. Hindi po ito basta-basta na ituturo. Bakit hindi? Sabi po ng lolo ko, ang kasanayang ito ay para lamang sa mga taong may malinis na puso at hindi raw ito dapat gamitin para sa pera o katanyagan. Nahiya ang mga doktor. Marami sa kanila ang naging doktor para sa pera at kasikatan. Muling nagtanong ang hari. Kung gayon, anong klaseng tao ang lolo mo para magkaroon ng ganyang kamanghamanghang kakayahan? Nag-alinlangan si Tala. Sasabihin na ba niya ang totoo? Ang lolo ko po. Dahan-dahang nagsalita si Tala. Ang pamilya po namin ay isang napakatandang angkan ng mga manggagamot. Mahigit 1,000 taon na po. 1,000 taon? Nagulat. Ang lahat, opo. At ang lolo ko po ang huling nagmana ng kaalamang iyon. Ngayon, ako na lang po. Ibig sabihin, may iba pa kayong mga pamamaraan? Tumango si Tala. Opo, pero marami na pong nakalimutan. Ang lolo ko po ay bahagi lang ang natatandaan. At ako naman, kaunti lang po ang natutunan ko roon. Ang totoo, hindi kaunti ang natutunan ni Tala. Ipinasa ng kanyang lolo ang lahat ng kanyang kaalaman sa buong buhay niya kay Tala. Ngunit hindi pa lubos na nauunawaan ni Tala kung gaano ito kahalaga. Kamangha-mangha, sabi ng hari, ang karunungan ng 1,000 taon ay nabubuhay sa iyo. Noon nagsalita si Prince Hassan. Tala, binigyan mo ako ng bagong buhay. Paano ako makakabayad sa iyo? Hindi na po kailangan. Ngumiti si Tala. Ang paggaling ninyo, ang pinakamalaking kabayaran na. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat. Ang dalagitang ito ay hindi lang magaling sa medisina, kundi may busilak ding puso. 2 araw ang lumipas. Kumalat ang balita sa buong ospital. May isang dalagitang Pilipina na gumising sa isang comatose sa loob ng 3 segundo. Imposible! Hindi totoo yan. Totoo! Nakita ko mismo. Naging alamat ang kwento ni Tala sa mga staff ng ospital. Ngunit marami pa rin ang hindi naniniwala. Noon, may tumawag mula sa emergency room. Dr. Wilson, may emergency patient. Isang biktima ng aksidente sa sasakyan. Isang 25, taong gulang na lalaki, walang malay, malubha ang pagdurugo sa utak. Kailangan siyang operahan ngayon din. Ngunit ang success rate ng operasyon ay mas mababa sa 10%. Masyadong malubha. Tawagan na ang pamilya para sa huling pamamaalam. Noon dumating si Tala sa ER. Gusto niyo po bang tumulong ako? Nag-alinlangan si Dr. Wilson. Kahit napatunayan na ni Tala ang kanyang galing, ito ay ibang kaso. Ito ay brain hemorrhage. Iba ito sa naunang kaso. Alam ko po, sinuri ni Tala ang pasyente. Maputla, hirap huminga. Masyadong mataas ang intracranial pressure. Mabubuhay po ba siya kung ooperahan? Sa totoo lang. Mahirap, iling ni Dr. Wilson. Kung gayon, ako na po ang susubok. Ano? Pero, bigyan niyo po ako ng 10 minuto. Inilabas ni Tala ang kanyang supot ng mga karayom. Ngayon, iba ang kanyang ginamit. Mas manipis, mas mahaba, mga espesyal na karayom. Mapanganib yan! Gagamit ka ng karayom sa brain hemorrhage? Ngunit nagsimula na si Tala. Itinusok niya ang mga karayom sa iba't ibang pressure points sa ulo ng pasyente. Ano yan? Tanong ng isang batang intern. Isang paraan para pababain ang presyon sa utak. Sagot ni Tala. Ang presyon na dulot ng pagdurugo ay inilalabas sa pamamagitan ng mga karayom. Posible ba yon? Itinuro po ng lolo ko. Bumilis ang kilos ng kamay ni Tala. Inikot, inayos ang lalim paulit-ulit na maselang kilos. Tingnan nyo, may nagbabago, sabi ng isang nurse na nakatingin sa monitor. Ang numero ng intracranial pressure ay unti-unting bumababa. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Dr. Wilson. Totoong bumababa ang presyon. Nagpatuloy si Tala. Ngayon,
Sa mga pressure points na para sa sirkulasyon ng dugo naman, para maikalat ang presyon mula sa lugar ng pagdurugo, makalipas ang 30 minuto. Nagising siya. Iminulat ng pasyente ang kanyang mga mata. Malinaw ang kanyang isip. Nasaan ako? Nasa ospital po kayo. Naaksidente kayo. Ah, ganoon ba? Pero hindi masakit ang ulo ko. Nagkatinginan ang mga staff. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang pasyente ng brain hemorrhage na ganito kabilis at kalinis gumaling. Himala ito. Hindi ka panipaniwala. Kumalat ang balita sa buong ospital. Ngayon, wala nang nagduda. Masyado nang maraming nakasaksi. Tawagin si Tala. Tignan niya rin ang pasyente namin. Nagsimulang dumagsa ang mga tawag mula sa iba't ibang departamento. Cancer ward, cardiology, pediatrics lahat ay humihingi ng tulong ni Tala. Hindi siya tumanggi. Nang pumunta siya sa cancer ward, may isang 50 taong gulang na lalaki na may terminal lung cancer. Medyo mahirap po itong kaso. Tapat na sinabi ni Tala. Hindi ko po siya mapapagaling, pero kaya kong bawasan ang sakit niya. Sapat na yon. Umiiyak na sabi ng asawa ng pasyente. Gumamit si Tala ng mga espesyal na karayom para sa pain relief at pagpapalakas ng immune system. Nawala ang sakit sa mukha ng pasyente. Wow! Hindi na masakit. Maaari po siyang mabuhay ng komportable sa loob ng ilang buwan. Nagpasalamat ng husto ang pamilya. Sa cardiology, mas kamangha-mangha ang nangyari. Sa pediatrics, ang isang batang may malubhang atopic dermatitis ay gumaling sa loob ng isang araw. Posible ba talaga ito? Tanong ng hospital director kay Tala. Kakaunti lang po ang alam ko. Mapagkumbabang sagot ni Tala. Kakaunti? Hindi makapaniwalang sabi ng direktor. Ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw ay kakaunti? Opo, kumpara po sa mga nagagawa ng lolo ko. Ano ba ang mga nagagawa ng lolo mo? Nag-isip si Tala. Kaya po niyang buhayin ang patay. Ano? Nagulat ang lahat. Siyempre po, hindi yung tuluyang patay. Yung mga ilang sandali pa lang pong tumigil ang puso. Kahit na, kamangha-mangha pa rin yun. Pero hindi ko pa po kaya yon. Sa mga itinuro ng lolo ko, yung mga mahihirap na teknik ay napahinto si Tala. Masyado na yata siyang maraming sinabi. Ngunit sapat na ang narinig ng mga tao para mamangha. Ibig sabihin, kung mag-aaral ka pa, posible rin yun sa'yo, hindi ko po sigurado. Totoo iyon. Bago pumanaw ang kanyang lolo, sinabi niyang marami pa siyang dapat matutunan, ngunit hindi sinabi kung ano ang mga iyon. Nang gabing iyon, ipinatawag ng hari si Tala. Tala, Reyes! Isa kang kahangahangang bata. Hindi po. Huwag kang magpakumbaba. Ang ginawa mo ay mga himala. Seryosong sabi ng hari. Naisip mo na bang manirahan dito sa aming bansa? Po? Tanggapin mo ang posisyon bilang pinuno ng aming National Medical Center. Marami kang matutulungang tao. Ah, nagulat si Tala. Estudyante pa lang po ako. Hindi mahalaga ang edad. Ang kakayahan ang mahalaga, pero may kailangan pa po akong gawin. Ano yon? Nag-isip si Tala. Ang huling habilin ng kanyang lolo. Ano ito? Sinabi po niya na kailangan kong buhayin muli ang aming nakalimutang tradisyonal na medisina at tulungan ang mga tunay na may sakit, yung mga mahihirap na hindi kayang magpagamot, na antig ang hari. Isang dakilang lolo, opo, isang napakagaling na tao. Noon, may namuong luha sa mga mata ni Tala. Namiss niya ang kanyang lolo. Kung nandito lang siya, ano kaya ang sasabihin niya? Lolo, nang gabing iyon, sa rooftop ng ospital, pinagmasdan ni Tala ang mga bituin. Ang mga bituin na nakikita niya sa Pilipinas ay ganoon din dito. Ang mga bituin na pinapanood nila ng kanyang lolo. Lolo, tama po ba ang ginagawa ko? Umihip ang hangin, tila sagot ng kanyang lolo. Naalala niya noong 8 taong gulang siya. Ang unang beses na tumulong siya sa panggagamot ng kanyang lolo. Tala, apo, halika rito.
Hawakan mo ang kamay ni Lolo. Sa edad na mahigit 80, patuloy pa ring nanggagamot ang kanyang lolo. Noong araw na iyon, may isang lola na na-stroke. Sir, parang awa niyo na. Iligtas niyo ang lola namin, nagmamakaawa ang pamilya. Huwag kayong mag-alala. Gagaling siya. Naglagay ng mga karayom ang kanyang lolo. Pinanood siya ni Tala. Kakaiba. Tila may mainit na enerhiya na lumalabas sa mga kamay ng kanyang lolo. At totoo nga, tumayo ang lola. Naku, ang braso ko. Ang braso niyang paralisado ay gumalaw. Salamat po. Maraming salamat. Lumuhod ang pamilya. Noon sinabi ng lolo niya kay Tala, Tala, apo, ito ang trabaho natin. Lolo, paano po nangyayari yon? Espesyal ang ating angkan, apo. Isang angkan ng mga manggagamot na nagsimula pa noong panahon bago dumating ang mga Kastila mula sa ating mga ninunong babaylan. Babaylan po? Oo. Ang ating mga ninuno ay mga manggagamot sa mga sinaunang datu. Isang malaking karangalan. Kumislap ang mga mata ng kanyang lolo. Ngunit noong dumating ang mga mananakop, nawala ang lahat. Ang ating mga kasulatan, ang ating mga kaalaman, sinunog lahat. Paano po? Mabuti na lang? May mga naaalala pa ang ating mga ninuno sa kanilang katawan. At iyon ang ipinamana sa bawat henerasyon. Ano pong ibig sabihin ng naaalala sa katawan? Tala, apo. Ang tunay na panggagamot ay wala sa libro. Ito ay nakaukit sa puso, sa kamay, sa buong katawan. Hindi niya naintindihan noon. Pero ngayon, parang naiintindihan na niya. Naalala rin niya noong 12 taong gulang siya. Lolo, pwede na po ba akong gumamit ng karayom? Hindi pa. Hindi pa handa ang puso mo. Kailan po magiging handa? Kapag naintindihan mo na ang puso ng isang tunay na may sakit, paano po? Dinala siya ng kanyang lolo sa isang liblib na baryo, isang lugar ng mga mahihirap. Lolo, bakit po tayo nandito? Para ipakita sa iyo kung nasaan ang mga tunay na may sakit. Doon, maraming taong hindi makapunta sa ospital dahil walang pera. Lolo, di po kayo naniningil? Tala, apo. Ang panggagamot ay hindi para sa pera. Ito ay para sa pagliligtas ng buhay. Mula noon, sumama si Tala sa kanyang lolo. Natututo hindi lang ng medisina, kundi pati ng puso. Noong 15 taong gulang siya, ipinagkatiwala ng kanyang lolo ang huling sikreto. Tala, apo, ipapamana ko na sayo ang pinakamahalagang bagay. Ano po yon, lolo? Inilabas ng kanyang lolo ang isang lumang baul. Sa loob, may mga sinaunang kasulatan. Ito ang tunay na yaman ng ating angkan. Mga libro po? Ang mga librong ito ay mga lihim na pamamaraan na itinago sa loob ng 1,000 taon. Mga nawawalang bahagi ng kaalaman. Mga sikretong gamutan na wala kahit saan. Nagulat si Tala. Kung gayon, kung pag-aaralan ko ito, mas marami akong matutulungan? Oo. Ngunit ang kaalamang ito ay hindi dapat gamitin sa masama para lamang sa pagliligtas ng buhay. Naging seryoso ang mukha ng kanyang lolo. Tala, ako na ang huli. Ang huling tagapagmana ng ating angkan. Kung hindi ko ito maipapasa ng maayos sa'yo, ang 1,000 taon ng medisina ay maglalaho magpakailanman. Ang bigat ng responsibilidad na iyon ay nararamdaman pa rin ni Tala hanggang ngayon. Bakit ka mag-isa dito sa rooftop? May nagsalita sa likod niya. Si Prince Hassan. Nakakalakad na siya mag-isa. Prince, paano po kayo nakarating dito? Hinahanap kita. Gusto kong magpasalamat. Umupo si Hassan sa tabi ni Tala. 10 taon akong nasa kadiliman. Walang nakikita, walang naririnig, siguradong. Pero sa huling sandali, narinig ko ang boses mo. Okay na po kayo. Ang mainit na boses na yon. Tumingin si Hassan kay Tala. Hindi ka lang isang doktor. Isa kang anghel. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ako po ay, alam ko kung gaano ka ka-espesyal.
Sinabi ni Ama na ang isang taong tulad mo ay dumarating lang isang beses sa 1,000 taon. Ordinaryo lang po akong tao. Paano makakagawa ng himala ang isang ordinaryong tao? Nag-alinlangan si Tala bago nagsalita. Sa totoo lang po, may mabigat akong pasanin. Pasanin? Ang 1,000 taon ng kaalaman. Ako lang mag-isang nagdadala. Ipinagkatiwala sa akin ng lolo ko ang lahat ng ito bago siya pumanaw. Siguradong mahirap. Minsan po, sobrang bigat na gusto ko nang sumuko. May namuong luha sa mata ni Tala. Pero kapag nakakakita ako ng mga may sakit, hindi ko kaya. Kung hindi ko sila tutulungan, sino pa? Naantig si Hasan. Isa kang kahanga-hangang tao. Hindi po. Ginagawa ko lang po ang turo ng lolo ko. Noon, maingat na nagtanong si Hasan. Naisip mo na bang, manirahan kasama namin? Dito, habang tinutulungan mo ang maraming tao, umiling si Tala. Salamat po, pero kailangan ko pong bumalik sa Pilipinas. Bakit? May huling habilin po ang lolo ko. Kailangan kong buhayin muli ang aming tradisyonal na medisina na nakakalimutan na sa aming bansa. Alis ka na. Bukas na po ang alis ko. Nalungkot si Hasan. Sayang, kailangan namin ng isang taong tulad mo. Malusog na po kayo, Prince. Huwag po kayong mag-alala. Pero paano kung magkasakit ako ulit? Ngumiti si Tala. Hindi po mangyayari yon. Tiniyak ko pong magaling na kayo. Maraming salamat. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Tala kung gaano karaming pag-asa ang naibigay niya. Ito pala ang ibig sabihin ni Lolo. Ang tunay na manggagamot ay hindi lang nagpapagaling ng sakit, kundi nagbibigay ng pag-asa. Ngayon, sigurado na si Tala sa landas na kanyang tatahakin. Kinaumagahan, maagang gumising si Tala. Ang dala niya ay simple lang. Isang maliit na backpack, ang supot ng mga karayom ng kanyang lolo, at ang baul na may mga sinaunang kasulatan. Aalis ka na ba talaga? Umiiyak na tanong ni Sheikha Fatima. Opo, may kailangan po akong gawin. Yumuko si Tala. Paano namin mababayaran ang utang na loob namin? Utang na loob po. Ako po ang mas maraming natutunan. Totoo iyon. Dito niya napatunayan ang kanyang kakayahan at naging malinaw ang kanyang misyon. Binuksan ni Sheikh Abdullah ang isang vault. Sa loob, puno ng mga alahas at ginto. Dalhin mo ang lahat ng ito. Naku, hindi po. Hindi ko po matatanggap yan. Tanggi ni Tala. Bakit hindi? Kulang pa ito sa ginawa mo. Hindi ko po talaga kailangan. Sapat na po sa akin na magaling na si Prince Hasan, na mangha ang hari. Isang napaka-espesyal na bata. Hindi natutukso sa pera. Sabi po ng lolo ko, ang tunay na manggagamot ay hindi nanggagamot para sa pera. Noon dumating si Prince Hasan, ganap ng malusog. Tala, aalis ka na pala. Opo, Prince. Mag-iingat po kayo. May ibibigay ako sa'yo. Inabot ni Hasan ang isang maliit na kahon. Ano po ito? Buksan mo. Binuksan ni Tala ang kahon. Sa loob, may isang magandang kwintas. Ngunit hindi ito ordinaryo. Ito ay isang medical instrument. Tama. Gawa ng pinakamahusay na panday sa aming bansa. Isang espesyal na diagnostic tool. Kaya nitong sukatin ang pulso at temperatura. Isang napakagandang alahas na isa palang medical device, masyado pong mahalaga ito. Gusto kong tulungan kang makatulong sa mas maraming tao. Naantig si Tala. Salamat po. Gagamitin ko po ito. Noon, lumabas ang lahat ng staff ng ospital. Tala. Salamat. Malalim na yumuko si Dr. Wilson. Dahil sa'yo, naintindihan ko kung ano ang tunay na medisina. Salamat din po. Marami rin po akong natutunan. Maaari ba? Maaari ba kitang tawagan? Gusto ko pang matuto ng Oriental Medicine. Opo naman. Isinulat ni Tala ang kanyang contact info. Pero, ang Oriental Medicine po ay hindi lang tungkol sa teknik.
Anong ibig mong sabihin? Kailangan pong matutunan muna ang puso. Ang pusong tunay na nagmamahal sa pasyente. Tumango ang mga staff. Isang nurse ang nagsalita habang umiiyak. Tala! Lahat ng pasyenteng ginamot mo ay ganap ng magaling. Talaga po? Opo. Ang pasyente ng brain hemorrhage, ang may cancer lahat ay gumaling na parang himala. Natuwa si Tala. Patunay na epektibo ang kanyang panggagamot. Kung gayon, makakaalis na po ako ng panatag. Habang nasa sasakyan papuntang airport, pinagmasdan ni Tala ang Dubai. Ilang araw lang ang nakalipas. Isa lang siyang turistang minaliit. Ngayon, nakasakay siya sa sasakyan ng maharlikang pamilya. Ang buhay, nakakagulat. Sa airport, special treatment din siya. Nakipag-ugnayan na ang palasyo. Tala, bumalik ka kahit kailan. Huling paalam ni Hasan, hinding-hindi namin malilimutan ang utang na loob namin sa'yo. Hindi ko rin po malilimutan ang lahat ng alaala dito. Nakasakay sa eroplano, umupo si Tala sa tabi ng bintana. Habang umaangat ang eroplano, paliit ang Dubai. Sa ibaba, nakikita niya ang ospital kung saan siya gumawa ng himala. Lolo, tama po ba ang ginawa ko? Habang nasa itaas ng mga ulap, inisip ni Tala ang kanyang lolo. Ngayon na po talaga ang simula. Nagkaroon si Tala ng isang malaking pangarap, ang bumalik sa Pilipinas at, tulad ng habilin ng kanyang lolo, buhayin ang tradisyonal na medisina at tulungan ang mga mahihirap. Sa loob ng eroplano, binuksan niya ang mga sinaunang kasulatan ng kanyang lolo. Emperor's Internal Classic, Practical Edition. May ganito pala. Marami pa siyang hindi nababasa. Ngayon niya naintindihan kung bakit sinabi ng kanyang lolo na marami pa siyang dapat matutunan. Advanced Acupuncture Techniques, Life and Death Needle Technique. Natigil ang mga mata ni Tala sa Life and Death Needle Technique. Isang pamamaraan na nagpapasya sa buhay at kamatayan. Ito kaya ang teknik na ginamit ng kanyang lolo para buhayin ang patay? Pag-aaralan ko ito mamaya. Isinara niya ang libro at tumingin sa labas. Ang ganda ng mga ulap, tila pinapanood siya ng kanyang lolo mula sa kung saan. Ilang oras ang lumipas, lumapag siya sa naiya. Amoy Pilipinas. Isang amoy na namiss niya. Paglabas ng airport, nangako si Tala sa sarili. Simula na talaga to. Nasa bulsa niya ang kwintas na bigay ni Hasan. Nasa puso niya ang mga turo ng kanyang lolo. At sa kanyang isip, ang pagnanais na tumulong sa maraming tao. Si Tala Reyes, 17 taong gulang, ang huling tagapagmana ng 1,000 taong angkan ng mga manggagamot. Ang kanyang tunay na paglalakbay ay ngayon palang magsisimula habang nakasakay sa bus pauwi. Pinagmasdan ni Tala ang tanawin ng Pilipinas. Ang mga taong kailangan kong tulungan, nandyan sila. Ang lola sa kalsada, ang tiyo na problema ang bayarin sa ospital, ang mga batang nagtitiis sa sakit. Nakikita na ni Tala ang mundo sa ibang paraan. Isang mundo kung saan kaya niyang magbigay ng pag-asa. Lolo, bantayan niyo po ako. Itutuloy ko po ang inyong nasimulan. Ang bagong buhay ni Tala ay nagsimula na. Isang buwan matapos bumalik sa Pilipinas, muling binuksan ni Tala ang maliit na klinika ng kanyang lolo, ang lugar na 10 taon nang sarado. Klinika ni Lolo Kiko, pinalitan niya ang lumang karatula ng bago, gamit ang pangalang ginamit ng kanyang lolo sa buong buhay niya. Ang unang pasyente ay isang lola sa kanilang lugar. Narinig ko, bumalik na raw ang apo ni Kiko. Masakit ang tuhod ng lola at halos hindi makalakad. Tinitiis niya lang dahil wala siyang pambayad sa ospital. Huwag po kayong mag-alala. Gagaling po kayo. Gumamit si Tala ng mga karayom, gamit ang teknik na pinahusay niya sa Dubai. Naku, hindi na masakit. Gulat ng lola. Magkano? Wala po kayong babayaran. Habilin po ng lolo ko. Pero paano naman? Sa halip po, dalhin niyo rito ang mga may sakit sa lugar natin.
Naluha ang lola. Salamat, iha. May ganito palang tao sa mundo. Mabilis kumalat ang balita. May klinika na libre ang gamutan! Imposible. Walang libre sa panahon ngayon. Ngunit iba ang sinasabi ng mga nakapunta na. Totoo! Gumaling ako roon! Sa ikalawang araw, pumila na ang mga pasyente. Isang 52 taong gulang na construction worker ang dumating. 3 buwan na siyang hindi makapagtrabaho dahil sa nasirang likod. Sabi ng ospital, kailangan operahan, pero wala akong pera. Hindi na po kailangan ng operasyon. Gumamit si Tala ng espesyal na teknik. Isang bersyon ang ginamit niya sa pasyente ng brain hemorrhage sa Dubai. Makalipas ang 30 minuto. Wow! Yumuko at umunat ang lalaki. Hindi masakit. Hindi na masakit. Makakapagtrabaho na po kayo. Pero wag po masyadong magpapagod. Salamat. Maraming salamat. Lumuhod ang lalaki. May dumating ding isang bata. Mahina ang puso mula pagkabata, laging hinimatay. Puro gamot lang ang binibigay ng ospital. Buntong hininga ng ina. Maingat na gumamit si Tala ng karayom sa dibdib ng bata, sa mga pressure points na konektado sa puso. Gagaling na po siya. At totoo nga, lumakas ang bata. Nakitang nagtatakbo ang anak, umiyak ang ina. Isa kang anghel. Iha, makalipas ang 1 buwan, mga tao mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang dumarating. Hinahanap namin si Tala Reyes. Mga pasyenteng may cancer, na stroke, may mga rare disease, mga pasyenteng sinukuan na ng malalaking ospital ang pumupunta. Bit-bit ang huling pag-asa. Lolo, tama po ba ang ginagawa ko? Gabi-gabi, naguulat siya sa larawan ng kanyang lolo. Nakagagamot po ako ng 10-10 tao araw-araw. Gumagaling po sila. Isang araw, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Miss Reyes? Si Dr. Wilson po ito. Ang doktor mula sa Dubai. Paano niyo po ako? Ang balita tungkol sa'yo ay kumalat na sa medical community dito. Ang 70 taong gulang na manggagamot na gumagawa ng himala. Hindi naman po, gusto ka naming imbitahan sa aming ospital para maging speaker sa isang seminar on East-West Medical Exchange. Nag-isip si Tala. Ano po ang sasabihin ko? Ang iyong pilosopiya sa panggagamot. Maraming doktor ang gustong makinig. Pumayag si Tala. Sa seminar, puno ng mga doktor mula sa buong mundo. Magandang araw po. Ako po si Tala Reyes. Nakatayo sa entablado. Kinakabahan siya. Ngunit nang isipin niya ang kanyang lolo, kumalma siya. Hindi po ako nandito para magturo ng mga teknik. Kung gayon, ano? Nandito po ako para pag-usapan ng puso. Puso? Opo. Ang pusong nagmamahal sa pasyente, ipinaliwanag ni Tala. Ang teknik, kayang matutunan ng lahat, pero ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa puso. Ang pusong nararamdaman ang sakit ng pasyente na parang sarili mong sakit. Ang pusong hindi sumusuko. At ang pusong nagpapahalaga sa buhay. Seryosong nakinig ang mga doktor. Nagamot ko po ang prinsipe sa Dubai hindi dahil sa teknik, kundi dahil sa pusong hindi sumusuko. Noong sinabi ng lahat na imposible, naniwala po akong posible, pumalakpak ang lahat. At ang pinakamahalaga, huminto si Tala. Ang layunin ay dapat buhay, hindi pera. Sabi po ng lolo ko, ang tunay na manggagamot ay nagliligtas ng buhay, hindi kumikita ng pera. Natahimik ang lahat. Maraming doktor ang nahiya. Pagkatapos ng seminar, nilapitan siya ng maraming doktor. Tama ka. Babalikan ko ang aking orihinal na layunin. Magsisimula rin kami ng libreng klinika sa aming ospital. Gusto ko pang matuto ng Oriental Medicine. Natuwa si Tala. Pagbalik niya sa Pilipinas, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasyente. Salamat. Tala, binigyan mo kami ng bagong buhay. Isang gabi, binabasa ni Tala ang mga kasulatan ng kanyang lolo. Life and Death Needle Technique. Oras na siguro para pag-aralan to.
para makatulong sa mas maraming tao. Noon, may kumatok. Tala. Emergency! Isang batang na aksidente. Walang malay. Sinukuan na raw ng ospital. Sinuri ni Tala ang bata. Hindi pa huli. Ginamit niya ang unang antas ng life and death needle technique. Makalipas ang isang oras, inay, nagising ang bata. Buhay siya! Buhay ang anak ko! Umiyak ang ina. Nang gabing iyon, nagulat si Tala sa kanyang lolo. Lolo, mukhang naitutuloy ko po ng maayos ang inyong habilin. Umihip ang hangin. Tila sinasabi ng kanyang lolo na tama ang kanyang ginagawa. Tumingin si Tala sa labas. Bukas, may darating na namang mga may sakit at tutulungan sila ni Tala gamit ang 1,000 taon ng karunungan, isang mainit na puso, at isang diwang hindi sumusuko. Si Tala Reyes, 17 taong gulang. Ang kanyang tunay na buhay ay ngayon palang nagsisimula, tulad ng habilin ng kanyang lolo para sa lahat ng may sakit sa mundo. Lolo, bantayan niyo po ako. Magbibigay po ako ng pag-asa sa mas maraming tao. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, umalingaw-ngaw ang pangako ni Tala na hanggat may pag-asa, laging posible ang himala, na ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa pag-ibig, hindi sa teknik, at ang isang mainit na puso ay kayang baguhin ang mundo. Ang kwento ni Tala Reyes ay simula pa lamang. 3 taon ang lumipas. Si Tala Reyes ay 20 taong gulang na at isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa larangan ng medisina sa Pilipinas. Ang klinika ni Lolo Kiko ay isa ng 3 palapag na Comprehensive Traditional Healing Center, ngunit hindi nagbago ang puso ni Tala. Unahin po natin ang mga libreng pasyente. Araw-araw, ito pa rin ang una niyang ginagawa. Salamat, Dok Tala. Yumuko ang isang 80 taong gulang na lolo. May terminal liver cancer siya. Ngunit sa tulong ni Tala, 3 taon na siyang malusog. Kamusta po kayo? Salamat sa'yo. Nakita ko pa ang kasal ng apo ko. Salamat, ngumiti si Tala. Ito ang kanyang pinakamalaking gantimpala. Nang hapon na iyon, isang espesyal na bisita ang dumating. Tala! Si Prince Hassan, lumipad pa mula Dubai. Prince! Bakit po kayo nandito? Para makita ka. At para magpasalamat ng maayos, ganap ng malusog si Hassan. Dahil sa'yo, maraming nagbago sa aming bansa. Ang pananaw sa Oriental Medicine ay nagbago. Mayroon na kaming Department of Traditional Medicine sa aming pinakamalaking ospital at may espesyal na balita si Hassan. Nagtayo si Ama ng Tala Reyes Medical Foundation. Isang foundation para sa mga mahihirap na pasyente sa buong mundo. Para po sa akin, para parangalan ang diwang ipinakita mo. Gusto niyang lumikha ng isang mundo kung saan lahat ay may access sa gamutan, may pera man o wala, naluha si Tala. Salamat po. Maraming salamat. Nang gabing iyon, dinala niya si Hassan sa puntod ng kanyang lolo. Magalang na yumuko si Hassan. Maraming salamat po sa inyong apo. Binigyan niya ako ng bagong buhay. Siguradong masaya si Lolo. Iniulat ni Tala ang kanyang mga nagawa. Lolo, malayo na po ang narating ko. Medyo kabisado ko na po ang life and death needle technique. Mas marami na po akong natutulungan. Kinabukasan, isang balita ang dumating. Dok Tala, nominado ka raw po sa Nobel Peace Prize. Tuwang-tuwang sabi ng isang nurse. Nobel Peace Prize po? Opo, para sa inyong kontribusyon sa pag-aalis ng medical inequality sa buong mundo. Sa loob ng 3 taon, hindi lang sa Pilipinas nang gamot si Tala, kundi sa buong mundo, Africa, Southeast Asia, South America. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, pero libo-libo na po ang buhay na nailigtas ninyo. May dumating na sulat mula sa Amerika. Dear Tala, si Dr. Wilson ito. Binago mo ang buhay ko. May libreng klinika na rin kami ngayon. At nag-aaral na ako ng acupuncture. May sulat.
mula sa England. Oxford University is opening a Department of Oriental Medicine. We would like to invite you as our inaugural professor. Ganoon din mula sa France, Germany, Italy. Ngunit iisa lang ang sagot ni Tala. Salamat po, pero kailangan ko pong alagaan ang mga pasyente ko dito. Isang araw, isang espesyal na pasyente ang dumating. Dok, natatandaan niyo po ba ako? Sino po sila? Ako po yung naaksidente 3 taon na ang nakalipas. Yung binuhay niyo gamit ang life and death needle technique. Nagulat si Tala. Kayo po pala. Kamusta na po kayo? Nag-aaral na po ako ng medisina. Talaga po? Gusto ko pong maging doktor na tulad ninyo. Kumislap ang mga mata ng binata. Hindi lang po buhay ang binigay niyo sa akin. Binigyan niyo rin po ako ng pangarap. Naantig si Tala. Napakasaya ko pong marinig yan. Maging isang magaling na doktor ka. Maging isang doktor na may mabuting puso. Tulad ninyo. Gabi-gabi, binabasa ni Tala ang mga kasulatan. Divine Needle Technique. Oras na para pag-aralan to. May tumunog na telepono. Dok, emergency po! Isa na namang buhay ang naghihintay ng tulong niya. Tumayo si Tala. Dala ang kanyang supot ng mga karayom. Papunta na ako. Ang dalagitan noon ay isa nang iginagalang na manggagamot sa buong mundo. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling dalisay. 30 taong gulang na si Tala Reyes, isa ng special advisor sa World Health Organization, WHO, Dr. Reyes. Dumating na po ang mga doktor mula sa Africa. Sige, papunta na ako. Nagtuturo na si Tala sa mga doktor sa buong mundo, ngunit hindi niya tinitigilan ang panggagamot. Dr. Reyes, gusto naming magtayo ng traditional medicine center sa aming bansa. Ngumiti si Tala. May mas mahalaga pa sa teknik. Ang pusong nagmamahal sa pasyente. Isinulat niya sa pisara. Ang pasyente ay pamilya, hindi kliyente. Ang panggagamot ay misyon, hindi negosyo. Bawal sumuko. Paano po ang kita? Tanong ng isang doktor. Maningil ng tama sa may kaya at magbigay ng libre sa walang-wala. Ang balanse ang mahalaga. At higit sa lahat, galingan ninyo. Kapag magaling kayo, hahanapin kayo ng mga pasyente. Linggo-linggo, bumibisita siya sa puntod ng kanyang lolo. Lolo, kumakalat na po sa buong mundo ang inyong medisina. Mahigit 2,000 na ang mga doktor na personal niyang tinuruan. May Department of Oriental Medicine na sa Harvard. At, Lolo, nag-asawa na po ako. Mahiyain niyang sabi. Si Prince Hassan po, nag-propose po siya. Sabi ko, Doktor ako, kailangan kong manggamot, sabi niya. Iyon din ang gusto ko. Tulungan natin ang mas maraming tao ng magkasama. Nagtatayo na ngayon si Hassan ng mga libreng ospital sa buong mundo. At buntis po ako. Magkakaroon na kayo ng apo. Sa tuhod, hinaplos ni Tala ang kanyang tiyan. Ituturo ko rin po sa kanya ang ating medisina. Kung gugustuhin niya, may tumawag. Mahal! Si Hassan ito. Nasaan ka? Afghanistan. Nagbukas kami ng bagong ospital dito. Pwede ka bang pumunta? May isang batang pasyente, walang makagamot. Nag-alinlangan si Tala, ngunit pumayag. Pagdating doon, isang 8 taong gulang na babae ang pasyente. Congenital heart disease. Hindi maoperahan. Kawawa naman. Kaya mo ba? Tanong ni Hassan. Susubukan ko. Inilabas niya ang kanyang mga karayom. Divine Needle Technique. Ito ang gagamitin ko. Ang pinakamahirap na teknik. 2 oras ang lumipas. Itay. At nagising ang bata. Buhay ang anak ko! Lumuhod ang ama. Isa kang anghel! Nang gabing iyon, sinabi ni Hassan. Noong una kitang makilala, isa ka lang misteryosong dalagita. Ngayon, isa ka ng alamat. Ngumiti si Tala. Ginagawa ko lang po ang turo ni Lolo. Pero tingnan mo ang mundong binago mo. Daan-daang libo ang nabigyan mo ng bagong buhay. Hinawakan ni Hassan ang tiyan ni Tala.
At kapag isinilang na ang batang ito, isa na namang bagong simula. Pagbalik sa Pilipinas, isang bagong proyekto ang sinimulan ni Tala kasama ang UN. Global Medical Equality Project. Ang layunin po natin, sabi niya sa mga reporter, ay isang mundo kung saan walang namamatay dahil lang walang pera. Posible po ba yon? Sabi po ng lolo ko, ang mga bagay na mukhang imposible kapag sinimulan ng isang tao, balang araw, nagiging posible. Nang gabing iyon, nagdasal si Tala sa harap ng larawan ng kanyang lolo. Lolo, natutupad ko na po yata ang pangarap ninyo. Ang tulungan ang lahat ng may sakit sa mundo. Ang maliit na dalagita mula sa Pilipinas ay binabago na ngayon ang buong mundo. Isang pusong mainit at dalisay na hindi kayang talikuran ang mga nangangailangan. At ang pusong iyon, dahan-dahan ngunit tiyak, ay binabago ang mundo. Salamat po, Lolo. Salamat sa kakayahang ito. Ang kuwento ni Tala ay hindi pa tapos.